huling lalaking kasama ni Eman Atienza nagsalita na. Sa gitna ng patuloy na pagluluksa ng marami sa biglaang pagpanaw ni Eman Atienza, unti-unting lumalabas ang iba't ibang anggulo sa likod ng masakit na pangyayari. Si Eman, anak ng TV host na si Kim Atienza, ay pumanaw sa edad na 19 sa Los Angeles, California noong October 22. Kasunod ng kanyang pagpanaw, marami ang nagduda na nagawa ni Eman na wakasan ang sarili niyang buhay. Kumalat ang iba't ibang haka-haka online, isa na rito ang teoryang may nangyaring hindi maganda kay Eman. Habang nasa Amerika siya na siyang nag-udyok sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Matatanda ang nagtungo si Eman sa Los Angeles matapos makaranas ng matinding pambabatikos. Kaugnay ng isyu ng pagiging nepo baby. Matapos magpahinga sa social media, muling nagbalik si Eman at nagpost ng mga masiglang video kasama ang mga kaibigan. Sa kanyang pinakahuling TikTok video, makikita pa siyang tumatawa at nakikisali sa isang challenge kasama ang 3 lalaki. Kabilang na nga rito si White Obi, isa ring TikTok influencer. Kaya nang lumabas ang balita ng pagpanaw ni Eman, agad ding inulan ng batikos si White. Marami sa mga netizens ang nagsabing may kinalaman umano siya sa nangyari. Dahil dito, nagsalita na si White sa pamamagitan ng isang emosyonal na TikTok video upang linawin ang issue. Ayon sa kanya, labis siyang nasasaktan na kailangan pa niyang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng pagkawala ng isang kaibigan, aniya, hindi niya kailanman inaasahan na mauuwi sa ganito ang lahat. Nakilala raw niya ito sa kanyang mga livestream sa Twitch, kung saan madalas daw itong manood at mag-donate. Paglipas ng ilang taon nagkita silang muli sa isang fashion event sa Los Angeles, nag-hangout. At gumawa ng video na kalaunan ay naging huling post ni Eman sa TikTok. Inilarawan niya si Eman bilang isang masayahin, mabait at totoong tao. Isang kaibigan gustong-gustong kasama ng lahat dahil sa positibong enerhiya nito. Nilinaw din ni White na wala siyang alam tungkol sa nangyari nang mag-post siya ng video. Bago pa niya malaman ang balita ng pagpanaw ni Eman. Ayon sa kanya, isang kaibigan nilang pareho ang tumawag sa kanya noong gabing iyon. Nagtatanong kung nag-ghost daw ba siya ni Eman. Nagbiro pa raw siya sa kaibigan niya na may something kay Eman. At sinabing oo na ginost ito ni Eman dahil hindi na ito nagpaparamdam sa kanilang kaibigan. Hanggang habang papunta raw siya sa isang Halloween party, doon niya natanggap ang text na pumanaw na si Eman. Agad niya itong ipinabatid sa kanilang kaibigan at doon niya naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Dagdag pa ni White, labis niyang ikinalungkot ang mga akusasyon ng ilang netizens na may kinalaman umano siya sa pagpanaw ni Eman. Anya, some people are insisting I had something to do with her passing, or people are saying that I don't care. Or like her friends don't care my house. I can assume you definitely cares. Ibinahagi rin niya na 2 araw bago mangyari ang insidente. Magkasama pa sila ni Eman hanggang madaling araw, nag-uusap tungkol sa buhay, pagiging influencer at mga personal na bagay. Ayon pa kay White, wala umano silang nararamdaman na may kakaiba kay Eman. At kung alam lamang umano niya na may pinagdadaanan si Eman ay sana nanatili siya sa tabi nito ng buong gabi. Kwento pa ni White, matagal na raw silang magkakilala ni Eman bago pa ito sumikat sa social media. Sa huli-muling iginiit ni White na wala siyang alam o kinalaman sa nangyari.